hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang laza. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Narito na ang pinakahihintay natin. Magdarama na tayo sa simul ng hangin. Pag-ibig ang siyang diwa ng ating damdamin. Paskong Pasko na talaga sa atin. Nagsisimula pa lang ang buwan ng Disyembre. Nag-aabang na ang mga kuya at ate. Maging ang magulang at kanina si Baby. Paskong Pasko na talaga sa atin. Paskong Pasko na talaga. Kanina na Paskong Pasko na talaga. Ang pag-ibig at puso'y lalo nang sumasayaw. Happy Pasko! Pasko na talaga! Isperas na nga ng ika-24. Maraming pagkain sa mga salo-salo. Sa Noche Buena sa mga hinalo. Paskong Pasko na talaga. Paskong Pasko na talaga. Paskong Pasko na talaga. Kitang-kita na Paskong Pasko na talaga. Ang pag-ibig at puso'y lalo nang sumasaya. Tuwing Pasko. Paskong Pasko na talaga. Kitang-kita na Paskong Pasko na talaga. Hindi ba nakita si Ate? Hindi ko pa. Si Anthony, si Anthony Castro. Si Anthony ako. Maraming salamat. Good morning mga igan. Welcome sa unang hirit. At syempre, nais natin pasalamatan yung ating kwentang kasama. Nag-aati ng mga pamaskong himig. Ang pinagmamalaki naming award-winning, no? Rami na natanggap din ng pagkilala at parangal ang aming GMA Coral! Yay! Ana, si Adi. Yan. Kasama kayo ni Rhea mamaya, ha? Wala niyo magaganda ang boses niya? Naman! Nakakasalubong ko lang. Kasama si Rhea, sing Noel ulit. Sing Noel. At talaga namang yan ang harap natin ngayon dahil, tapos sa pagbibilang nyo, 8 araw. Oh, wow. 8 araw na lang ay darating na ang ating Panginoon. Kaya naman ngayon pa lang, marami na nagsisimula diyang mamili para sa kanilang Noche Buena dahil may mga Christmas bonus na. Ibig sabihin niya, ng traffic asahan na lalo pang sisikip at kailangan natin ng mas mahabang pasensya, siyempre. At darating na si Santa. Yay! Sa mga bata, saya-saya. Naku, lalo na mamaya at Friday gimmick night na naman. Kaya ang mga Christmas party, tsaka kabila muli traffic ha. Pero kahit heavy gat ang traffic, di talaga tayo papapigil sa pag-enjoy ng Pasko at napakaraming bagong mapapasyalan ngayon. Tulad na lang ng nagbabalik na dancing musical fountain dyan po sa Luneta. Naku, libre po ang panonood sa fountain na ito na sinasabing ang pinakamakulay at advanced choreographed fountain noong 1960s. Pero syempre medyo napabayaan lang kaya itinigil noong 1986. Pero ngayon, eto na, back with a vengeance ang Luneta Fountain na muling nagbibigay saya sa mga bata man o matatanda na bumibisita dyan sa Rizal Park. Ang ganda-ganda. Kaya mamaya tatambay na tayo doon at balita ko may Changi din sa tabi ng fountain na yan para matapos yun na ang pamimili ng mga regalo. Plus, kung murang laruan ang hanap nyo, didiretso na tayo sa bagsakan yan sa isang mall sa Divisoria. Ang mga presyo ng mga tindang laruan doon at kung marami pa ba silang available na stock, aalamin natin mamaya. Nakatawa naman binubuhay uli ang Luneta, no? Rizal Park. Yes, it's about time. Dati puro kalabaw at ano lang, no? Ngayon, okay na, no? Maganda na. Yung mapa naman, okay na. Yung nasusunod ngayon, yung may mapa. Oo, meron ng dati. Ako mga lahat. Binuhay na yung laruan, no? Ngayon naman binuhay yung fountain. Sunod-sunod na yan, no? Tsaka yung palayok na... Okay, bago natin ihirit ang ating mga mapasong gimmick, gusto muna namin bati ng happy birthday ang ating kapuso, pabasang kamao, 8th Division World Boxing Champion. At siya po'y kinatawan ng Sarangani, si Manny Pacquiao. Siya po'y 32 anyos na ngayon. Happy birthday, Manny! Kaya naman napakarami yung sorpresa na
hinanda yung kanyang pamilya at mga kaibigan sa espesyal na araw na ito. Napakabata pero bilyonaryo na. Marami nang na-achieve. Pero kahapon pa lang may regalo nang natanggap si Manny at binigyang parangal siya ng PNP Regional Office 12 sa General Santos City. Binigyan po siya ng gold sword at picture frame ng fight nila ni Margarito. Laking pasasalamat naman ni Pacquiao sa naturang parangal. Happy birthday! Uy, duet sila. Ang sweet. Anong nakanta nila? Ah, Walang sound, walang sound. wala eh. Sayang. Baka may Sharona. Ipagpatawad mo. Okay. Two hearts. Eto na, ronda report na tayo mga igan, mga maaksyong balita sa umagang ito. Ilang araw bago Noche Buena, eto na naman, may nasabat ang mga kinatawan natin, mga kinaukulan ng nagpupusit ng botcha o double din na karne. Sa pagkakataon naman ito, naharang sa probinsya ng Tarlac ang isang tricycle at pickup truck. May kargang tipak-tipak na botcha. Dadalhin daw sana mga ito sa Tarlac City Public Market, ha? Kapwa arestado ang driver at tricycle at pickup. Ang magkapatid na sina Jojo at Reynante Magtoto. Dinakip din ang kanilang ama na si Alex Magtoto ng putan niya ang pickup. Napakilaman kasi makailang beses na rin nahuli ang suspect dahil sa pagbebenta ng botcha. May pwesto rin sa palengke ang mag-aama, kaya pinuntahan din agad dito ng mga otoridad. At ayun, nakakumpiska pa ng supot-supot na botcha. Ni-inspection na rin ang iba pang pwesto sa palengke. Nahuli na pala. Ba nakakapagtinda uli? Oo nga. Ano ba? Available lang yata yun. Baba yata ng parusa niyan eh. Wala ba tayong law against that? Oo. That's for the health of Bukod sa botcha, ito pa ang dapat natin batayan ngayon, ang mga nagkalat na peking pera, arestado ang isang babae sa Orani, Bataan dahil sa pinambayad niyang mga peking pera sa isang palengke. Hinuli si Norma Uto matapos siyang ireklamo ng 4 na tindera sa nasabing palengke. Ay sa isa sa mga biktima, bumili sa kanya si Norma ng kalahating kilong tilapia. Nagtipid pa at nagbayad ng 500 piso. Nagdutang tindera sa perang hawak kaya agad niya ito pinacheck sa pamunuan ng palengke nang makumpirmang peke. Pinahuli agad ang suspect. Depensa ni Norma, galing daw sa sweldo ng kanyang asawa ang mga perang pinambayad niya at hindi niya alam na peke yun. Tinuro naman ng mga biktima na may kasama pang babae si Norma na siyang may dala raw ng mga pera kapag bumibili ang suspect. Pinaghanap ito ngayon ng pulisya. Kaya narito po ilang tips dapat sa peking pera. Magaspang dapat ang tunay na pera kapag sinalat nyo, hindi yung makinis sa parang typewriting paper. Yung mga imprenta, yung halaga ng pera, may security thread yan. Tignan nyo sa may ilaw. At ang kulay ng tunay na pera, maliwanag. Maaari rin kumuha ng puting papel, yung nakita nyo kanina, ikiskis nyo yung pera. Kapag humawa ang kulay, yan po ang tunay na pera. Kapag hindi, peke ito. Kung mamasa-masa pa sa imprenta. Kasi pa. Di ganun din. Oo. Diba? Basta yung mga maraming feature. Basta wag maging tanga. Yan lang. Lalo na kayo, wag kayong malito ha. Baka akala nyo, pengeng pera yung 500. Dahil ang nakita nyo, si Cory tsaka si Ninoy na. Totoo na pala yun. Totoo yun. Ilalabas sa ba ngayong Pasko? Nilusad na kahapon. Oo. So dapat... Ba magulat kayo, hindi na nakapangulong baba ha. Naka-smile na. Kasi kasama niya asawa niya. Kasama niya si Saka yung mga Tita pangulo, Cory. mga bata, diba? Oo. Bata-bata ang mga itsura. Pero paano kaya kung kunyari ako bumili akong bagay, tapos nagmamadali ako, binigyan ako ng sukli, nagmamadali ako, tapos pinambayad kong sukli yung sa ibang tao, yung pala peke. Does it, di ba? Honest. Hindi, kaya Makukulong ba nga, ako because of Pag it? sinuklihan ka, dapat alam mo rin na yung sinukli sa'yo. Check mo rin kung peke. Kasi o- ngayon Oo. nagmamadali yung mga tao yan ang Minsan problema. madala. Di, Oo, madalang mag-check huhulihin ng ka. pera eh. Yun lang nga eh. Kaya nga sinasabi natin, huwag kayong honest magmadali, ka na. maging alerto. Oo. Yun ang sinasamantala. Kalituhan, pagmamadali, di ba? Yun ang sinasamantala. Kaya nagkalat ang peking pera. Bilangin ng sukle, no? Kasi doon masasalat mo na eh, kung medyo kakaiba na. Pero mag-ingat din sa pagbibilang, ha? Kaso May yun mga nga, paano? mabilis din magbilang. Pagdating mo sa bahay, kulang ka na ng 1,000. Yung mga panukli sa'yo. Okay, sa mga pedestrian naman dyan, sa ating pagtawid, gamitin po natin ang tinayong footbridge. Pera natin yan, sayang yan. Alam niyo bakit? Dahil nakalagay doon, di ba? Bawal tumawid, nakamamatay. Baka kamatayan pa ang kapalit ng inyong katamaran. Tulad na lang po sa Commonwealth Avenue kung saan 3 lalaki nabangga na isang taxi kagabi. At ang detalye, alamin natin sa Ronda Report ni Micaela Papa. Micaela, ano nangyari? Igan, 3 ang sugatan matapos mabangga ng taxi sa may manggahan sa Commonwealth Avenue pasado alas 11 kagabi.
Ayon sa nakasaksi, tumatawid ang tatlo ng mahagip ng taxi na minamaneho ng isang Falconeri Enero. Dalawa sa biktima ang nagtauno ng mga sugat sa ulo kaya minabuti ng dalhin ng MMDA Rescue ang tatlong sagatan sa East Avenue Medical Center. Paniwala ng MMDA, hindi naman lasing ang driver o ang mga tumawid. Sadyang mapanganib lang daw talaga ang nasabing highway, lalo na't marami pa rin ang nagpupumilit na tumawid sa kalsada mismo, imbes na gumamit ng malapit na footbridge. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Micaela, Papa. Samantala, narito naman ang iba pang malalaking balita sa ating top hearing. Mga kapuso, agahan na po natin ang pag-grocery. Yan ang payo ng Philippine Association of Supermarket.